Magandang gabi sa inyo lahat mga ka-midnight at itutuloy po natin ang ating kabanata na naudlot kagabi kung saan nga nagawa ng makatakas nitong si Lezen at nagawa nilang mailigtas ang kanilang kaibigang magtiyo, itong si Clavio at itong si Buknoy. Ito ay sa kadahilanan sa tulong na rin ng kambalsusing ugnayan kung saan nga nagawa nilang maiwasan ang pakikipaglaban sa mga platinum level na mandirigma. Magkagayon pa man, naging abala ang puwersa ng mga kalalakihang manlalakbay dahil na rin sa ginawang patibong nitong si Lezen. Ang paghatak ng mga halimaw patungo sa kanilang kinaroroonan ay naging epektibo upang mailipat ang kanilang atensyon at panatilihin silang abala sa pagdepensa sa kanilang mga kaligtasan, habang itong si Lezen naman nagawang makapuslit papasok sa pandayan upang mapuntahan itong sila Clavio. Dahilan ito upang kahit pang isinumpa nitong si Clavio na kahit kailan pa man ay hindi na siyang tutulong pa sa kung sino man o ano pa mang uri antas ng manlalakbay at mandirigma na nagmula sa guild. Ngunit tila napilitan siya na sirain ang kanyang sinumpaang pangako dahil nga sa utang niya sa pangkat ni Lezen ang kanilang buhay. Sa kabutihang palad naman at hindi inaasahan, dala-dala ni Maria ang ika nga ay matataas na antas ng materyales na dapat sana ay gagamitin nitong si Clavio upang igawa ng sandata at mga kasangkapan ang pangkat ng mga platinum level na mandirigma upang makalikha ng pantasmal abismal na uri ng sandata na ayon nga sa kanila ay maski na ang mga nasa antas ng diamante, ang pinakamataas sa rurok ng mga mandirigma at manlalakbay sa mundong iyon, ay hindi pang nagagawang mahawakan. Mga ka-midnight, bago po tayo magtuloy sa ating kwento ay sana huwag kalimutan ang pagla-like sa ating video at pag-comment na rin po kung gusto nyo ang ganitong uri ng mga kwento. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, ang channel na ito ay naglalahad ng mga long series na kagaya ng Alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlindang na antingero. At kung mahilig ka sa ganitong uri ng mga kwento, pakipindot ng subscribe button at piliin ang all sa notification bell icon upang manatili po kayong updated sa ating mga storya. Magbalik na po tayo sa ating kwento. Hay, salamat! Akala ko pahirapan pa tayong mangonsensya kay Mang Clavio. Mabuti na lang ang tinatablan pa palang makunat na balat na ng konsensya, ano? At igagawa pa tayo ng mga sandata. Sa tingin nyo, ano kayong mga sandata ang malilika niya gamit yung mga nininok ni Marian na mga materyales? Palagay ko matinding materyales yung nakuha niya eh. Mukhang pinakaasam yun ng mga plato na yun. Pero pasensyahan sila. Nasa atin na ang mga gamitan nila. Kamusta kaya ang mga nilalang na yun? Hindi na ako magtataka kung makakaligtas sila. Tandaan nyo, oras na maging aktibo ang kanilang mga sandata, ay makakaya nilang kalabanin ang mga halimaw na yun at mapuksa. Bilang pangalawa sila sa pinakamataas na antas pagdating sa uri o klasiko ng mga manlalakbay dito sa mundong ito. Sa makatuwid, ang nangyari sa atin ay purong swerteng kapalaran lamang. At hindi ko alam kung saan yung hinuhugot ang ganoong kataas na swerte na akalain nyo na iwasan natin ang pakikipaglaban ng kombating pisikal dahil lamang sa inyong mga katusuhan. Diyan ka mag-apply sa amin, Ninang. Hindi mo pang nakikita ang pinakamalapit naming mga teknik. Pero tama nga naman, ganyan talaga ang aming mga kagalingan pagdating sa swerte. Abay, pinaliligo ko yata ang swerte nung sanggol ako eh. Siguro pinaglihi ako doon. Hindi kaming maubos-ubusan eh. At saka, Sir Ed, sa tingin mo ba, oras bang magawa ni Mang Clavio yung pinapanday niya mga sandatan natin? Magagawa kaya nating mapadali ang paglalakbay natin patungo sa ikalimang istasyon? Eh hindi ba, sabi ng mga manlalakbay na nang mamaliit sa atin, nauna na daw yung pangkat nung babaeng yun. Yung babaeng pinabayaan yung pagkain sa lamesa nila. Saan kaya yun nagtungo? Babantayan ko yun. Mamaya iwan niya na naman yung mga pagkain. Ako ang bahala doon. Pero, anong antas ba sila ng mga mandirigma? Ganon ba silang kalakas at pinag-uusapan sila palagi? At saka, parang labis ang paggalang sa kanila ng mga taga roon sa guild house, diba? Nung makita sila, akala mo nakakita ng santo. Oo nga, Sir Ed, nagawa mo bang malaman kung
Anong antas ba ng kapangyarihan at ano bang uri o klase ng mga manlalakbay sila? Sino ba yun? Loser? Oo, loser yata yun. Ano bang antas nila ng mga kakayahan? Bakit parang pag silang pinag-uusapan, maski na si Mang Gabriel, parang nanginginig-nginig pa, nagkukurotob-kutob ang tuhod. Ang sabi nila ay nasa gintong antas ang pangkat nitong si Lucien. Oh, ginto lang pala eh. Mas matataas pa pala yung mga plato na yun, di ba? Bakit naman parang takot na takot sila kay loser? Hindi ko ring matukoy kung anong kadahilanan. Tama, walang kalinawan kung bakit gano'n na lamang paggalang nila kay Lucien. Pero poposta ako. Higit pa sa nalalaman natin, higit pa sa kanyang antas bilang gintong manlalakbay, ang kanyang kakayahan dahilan upang makuha niya ang respeto ng maraming mandirigma na naririto. O baka naman dahil sa maganda niyang muka. Kita mo, karamihan ng mga parang takot na takot sa kanya, kalalakihan eh. Baka naman iba ang trip nila. Iba ang punteriya nila kung bakit gano'n na lamang paggalang nila doon kay loser. Makikita din natin kung gaano siyang kagaling. Pero kung narating niya na ang ikalimang istasyon, may ibubuga siya. Ewan ko lang doon sa dalawang kasamahan niya. Gaano ba katagal nating makukuha yung sandata? Gaano ba katagal ang pagpapanday nun? Di ba madali lang yun? Gagawan niya lang ng magic yun? Loko-loko, isang tunay na panday itong si Clavio at hindi magikero. Anong gusto mong sabihin? Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, isang kompas ng kanyang kamay, malilikha ang sandata. Hindi ba ganon? Ganon yung kwento natin, magic. Bakit hindi niyang gawin yun? Dahil nangangailangan ito ng tunay na karunungan ng isang lehitimong panday. Maliban pa doon, nakita niyo naman yata kung ano ang mga uri ng materyales na ginagamit niya. Oo nga, nakita ko nga dun eh. Bakit may orichalcum dito sa mundo nila? Hindi ba? Dapat dun lang yun sa pinuntahan natin. Akala ko ba may hirap hanapin yun? Bakit ang dami-dami nilang orichalcum dito? Sa tingin ko ay ibang klase ng orichalcum ang nakita natin. Iba ang kinang nito. Mas malaki ito ng di hamak kumpara sa kinuha natin at ginamit sa aparato ni Senyor Ibarra. Tama kayo, dahil ang nakita nyo ay pinagsamang 10 orichalcum upang malika ang kumikinang na orichalcum na nakita nyo. Ito ay mabisang kagamitan pagdating sa pagpapanday dahil ang metal na ito ay kayang tagalan anumang uri ng labanan. 10 ulit na mas mabisa sa orichalcum na tinutukoy niyong isang regular lamang. What? Pinagsama-sama? You means to say, nag-fusion silang 10? Aba naman. Napakalupit naman pala ng mundong ito. Ang galing. Huwag mong sabihin na lahat ng mga nakita naming materialis, mga pinagsama-sama yun. Hindi lahat. Natatangi lamang ang kumikinang na orichalcum. Ngunit ang iba ay mga materyales na nagmula pa sa mga maalamat na halimaw na nagmula pa sa ikalimang estasyon. Kaya nga nakapagtataka, papaanong nasa kamay ito ng mga mandirigmang iyon? Gayong, ang ganitong uri ng mga materyales ay tanging ang nangangasiwa lamang sa guild, ang may karapatang mga laga. Maaring nagawa nila itong manakaw o maagaw. May pakiramdam ako na hindi talaga itong sa kanila, kundi kapareho ng ginagawa nilang panggigipit dito kay Mang Clavio. Maaring may ilan ding individual ang nagawa nilang gipitin para lamang makuha ito. Alam nyo, kahit saan talagang mundo, no? At kahit saang bersyon ng buhay, may mga epal na kagaya nila, mga mapagsamantala, masasama, at mga ganid. Kahit dito, kahit sa mundo namin, parang magpipinsan yata sila. Lagi nilang inaagrabyado ang mahihina at lumalaban ng patas. Kaya nararapat lang sa kanila. Alam nyo, alam kong masamang ipagdasal yun, pero sana nilapan na silang lahat ng mga halimaw na sumugod doon sa pandayan. Para naman mabawasan ang masamang nilalang dito sa mundo nyo. Ilan lamang sila sa mga tinutukoy mong ganid. Hindi pa sila ang pinakamalala at pinakamasamang nilalang na naririto maliban sa mga halimaw. May mga mandirigma pa at manlalakbay
na nananatili sa pinakadulong istasyon ang ugat ng kasamaan at nuknukan ng pandaraya at panggigipit sa maraming nilalang ng mundong ito. Mga galamay lamang ang nakaharap nyo. Marami pa ang makikita nyong mas masasama kumpara dito. Kaya naman ipinapayo ko sa inyo na ihanda nyo ang inyong mga sarili kung talagang desidido kayong marating ang dulong estasyon. Huwag ko kayong mag-alala at matagal na kaming handa sa mga ganitong pagsubok. Isa pa, kung mababawasan natin ang masasama sa mundong ito, masaya kaming babalik sa aming daigdig. Kung alam namin na wala na ang mga kagaya nila, na handang pumatay, handang magsakripisyo ng buhay ng iba para lamang sa kanilang mga pansariling interes. Tama si Zen. Kailangang mapuksa ang mga kagaya nila na sumisira sa kapayapaan ng mundong inyong ginagalawan. Hindi man amin ang daigdig nito. Hindi man kaming ditong nakatira. Ngunit ang malaman na namumuhay kayo ng mapayapa, malaya at pantay-pantay ay amin ng kasiyahan. Kaya naman hindi man ito ang pangunahin naming misyon. Sa palagay ko, parte ito ng kapalaran kung bakit kaming naririto sa daigdig ng mga kaluluwa at panahon. Ito ay upang maging katuwang nyo sa pagdadala ng tunay na kapayapaan at pagkakapantay-pantay sa lahat ng mga naninirahan dito. Mapahalimaw man yan o mga nilalang na kagaya ng tao. Sana nga ay ganyang kadali ang kapayapaang tinutukoy mo, Ginoo. Ngunit isang panaginip na suntok sa buwan na mahirap abutin ang ideolohiyang ipinanunukala mo. Dahil hindi lang naman ikaw ang nais ng ganoong kapayapaan, ngunit isang kahibangan ang pangarapin nito sa ganitong daigdig na puno na ng kasamaan at pagkaganid. Dulot ng mga dayuhang nanirahan dito. Dulot ng mga kagaya niyong nagmula sa kabilang daigdig. Mapayapa ayon sa aming mga ninuno ang aming mundo bago pang matuklasan ng mga taga sa inyo ang portal at proseso ng pagtawid dito sa aming mundo. Simula noon, nag-umpisa nang mawala sa balanse ang aming ginagalawang daigdig at ang mga kagaya naming orihinal ay nagmistulang mga biktima na lamang, mga pesting nagtatago sa mga lungga dahil sa mga kagaya niyong dayuhan na inari at inangkin ang aming mga teritoryo. Mabuti na lamang ay naririyan ang mga kagaya ni Gabriel. Ibig mong sabihin, Tama kayo. Sa aking pagkakaalam, si Gabriel ay nagmula din sa inyong daigdig. Ang kanyang mga ninuno ang nagsilbing ilaw na tumatanglaw sa kadiliman ng mundong ito. Sila ang bumuo ng guild. Sila ang gumawa ng sistema upang maorganisa ang mga manlalakbay at mga nilalang na nagmula sa iba't ibang daigdig. Salamat sa kanila. Hindi man ganoon kapayapa. 30% ng kaguluhan ay nabawasan dahil sa kanilang sistema. Kaya mataas ang paggalang namin kay Gabriel. Subalit, ang mga mandirigma, manlalakbay, na sinasabing narating na ang rurok ng kalakasan at ekspertise mo sa pandirigma dito sa aming mundo, ang siyang nagiging kanser. Siyang nagiging anay na unti-unting sumisira sa pundasyon na inilagay ng pamilya ni Gabriel. Imposible namang hindi itong nalalaman ni Gabriel. Hindi naman siguro siyang manhid at bulag. Imposible hindi sa kanya nakakalating ang balita tungkol dito sa mga mabang-abusong mga manlalakbay. Lalong-lalo na yung mga plato na yun. Magpagayon pa man kahit nalalaman niya ito, sa tingin niyo ba magagawa niya ang pigilan ang marami at nagkalat na puwersa? Iilan lamang ang tapat sa tungkulin nila at sa pagsisilbi dito kay Gabriel.
hindi nakatitiyak kung ilan ang nasa loob na traidor. Hindi rin siyang nakatitiyak kung hanggang kailan mananatili ang kapayapaan at pagkakaorganisa ng guild sa kaniyang pamamalakad. Batid nitong si Gabriel, anumang sandali, maaaring magkaroon ng kudita at ibagsak siya upang maagaw ang pamumuno sa guild house. Ano bang magiging sanay kung maagaw kay Gabriel ang pamumuno sa guild house na yan? Bukod dun sa masasarap na pagkain sa kanilang kainan. Dahil nasa guild house ang mga pinakamalalakas na pantasmal na sandata at kagamitan na kasalukuyang nakolekta sa mga paglalakbay sa iba't ibang istasyon. Pinananatili ito ni Gabriel at ng pangkat na pumuprotekta dito upang hindi itong mapasakamay ng mga masasamang manlalakbay. Subalit dahil dito ay naging mainit sa mata ng mga nasa antas ng platinum at diamante ang guild house. Tama, dahil isipin nyo na lamang. Sino man ang maging pinuno at manguna sa guild house, sino man ang magawang palitan si Gabriel, nasa kanya ang kapangyarihan upang magamit ang lahat ng mga sandatang naroroon at nasa kanya ang otoridad kung kanino niya itong ipagkakaloob. Magiging malaking problema ito sa mga orihinal at lokal na residente ng mundong ito. Mabigat ang tungkuling pasanin ni Gabriel. Marigayang ito ang kadahilanan kung bakit sa dinami-dami ng mga manlalakbay, tayo ang pinili ng 3 matatandang nasa unang bayan. Marigayang ito ang tinutukoy nila. Hindi malinaw sa akin kung anong ibig sabihin nila nang tawagin nila tayong pinakaaantay. Pero sa tingin ko, lahat naman ng bagong salta dito, ganoon ang pag-asa nila. Na ilan sa mga bagong salta ay makakatulong upang masugpo ang kasamaan na nasa loob ng guild house. Maaring kapareho ng mga nauna sa atin. Inaasahan din ng 3 matandang iyon na makagagawa tayo ng pagbabago dito. Sa tingin ko, malayo yan sa tunay na pakay ng matatandang iyon. Dahil kung ibig lamang nila ang makatulong tayo sa kapayapaan, bakit hindi nilang ginagawa ng paraan ang kapitan na yun na nasa bukana ng portal kung saan nag-uumpisa ang lahat ng mga dumadayo sa lugar na ito? Ang tinutukoy niyo ba ay ang 3 matatandang orakulo? What? Mga orakulo ba yung mga kalbong yon? Ang gugurangan nila. At saka, piling ko hindi na silang naliligo. Tsaka, ang haba ng mga kuko nila. Ang haba ng mga ilong nila. At saka, parang mga pugita. Nakakatakot nga eh. Tapos kung magsalita pa, ganon, hindi namin maintindihan. Nagtataka na nga lang ako dito kay Ninang eh. Nagkakaunawaan sila nung 3 gurang na yon. Ninang, may lahi ka din bang pusit? Leche, hindi ka lang talagang marunong umunawa ng kanilang salita. Ngunit kung pakikinggan mo sila at kukonekta kayo, ay maiintindihan nyo rin ito. Talaga ba? Yung ganon, naiintindihan mo yon? Amazing ka talaga, Ninang. Bukod sa matanda ka, nakakaintindi ka pa ng mga salita ng alien. Kung gayon, mga orakulo pa lang 3 yun. Kaya pala, ganoon na lamang kung suriin nila kami at titigan. Maliban pa doon, may mga sinasabi silang hindi namin maunawaan tungkol sa kabalarang nakatakda sa amin. Labas na kami dyan kung ano mang kapalaran ng tinutukoy ng mga orakulo na yon at ayaw namin makialam tungkol doon. Wala kaming kakayahan upang makisabay sa inyo tungkol sa kaguluhan. Kaya nga dinisenyo ang aming baryo upang mahiwalay sa kagubatan at sa kaguluhan ng mga mandirigmang iyon. Dahil ito na lamang ang iilan sa mga baryong na ipepreserba na orihinal ang mga nakatira na hindi nahahaluan ng mga dayuhan na kagaya nyo. Ipagpaumanhin nyo, hindi naman sa nilalahat namin ng mga dayo. Subalit, karamihan sa mga nagmula sa inyong daigdig ay mga ganid at paningin nila sa mundong ito ay kanilang teritoryo at ang paningin nila sa mga lokal na kagaya namin ay mga walang kwenta
mga peste at mga sagaba lamang sa kanilang mga pangarap. Kaya naman hindi nyo kaming masisisi kung hindi kaming lubusang nagtitiwala sa inyo. Kung hindi nga lang dahil sa 2 batang iniligtas nyo at sa pagsaklolo nyo dito kay Clavio, ay baka hindi rin namin kayong pagkatiwalaan. Huwag kang mag-alala. The feeling is mutual. Tingnan mo naman kasi yung itsura mo. Bago ka magsabi ng ganyan, hindi kaming katiwa-tiwala. May salamin ba dito sa inyo? Aba, tingnan mo nga yung peslak mo. Parang nagsusumigaw na kontrabida kasi sa isang pelikula. Yung hindi ka pang nagsasalita, tapos naririnig na yung tawa ng kontrabida. Ganon na ganon yung pagmumukha mo eh. Pero, no offense man, hindi naman kaming nagda-judge. Tsaka hindi naman kaming mga kagaya nyo na ang paningin sa lahat ng mga dayo ay masasama. Kami nga hindi namin kayong pinag-isipan na masasama kayo kahit mukha kayong masasama. Malay namin, yung mga pinakain nyo sa amin ay may mga lason. Pero syempre, hindi kami ganon. Mababait kaming tao. Di ba, Ninang? Teka, asan na ba yung pagkain na sinabi nyong ihanda nyo? Huwag nyong sabihin na nilagang tubig at kamote na naman ang matitikman namin pagkatapos ng malaking piging na ginawa nyo. Aba, inubos niyo yung karne. Alam niyo bang pang 1 linggo namin yung kakainin dapat dito sa aming lugar? Bibihira kaming lumabas dahil na rin sa kaguluhan na nagaganap sa kagubatan. Pero dahil sa kahilingan ni Clavio, ginamit namin ang aming imbak para mapakain kayo. Baka naman, pwede mo nang pagtiyagaan ang patatas at kamuting inihanda namin. Oo nga pa rin, Kolas. Tandaan mo, ikaw yung umubos ng mga masasarap na karne. Natatandaan mo ba yun? Hindi na nga kitang sinumbong. Nakita pa kitang pumasok sa imbakan nila. Kinuha-kuha mo pa dun yung mga tapa nilang pinausokan. Shh, huwag ka nang ingay. Baka mahalata tayo. Di ba? Inihagis ko dun yung pusa nila para mapagbintangan. O siya, tinatanggap ko na ang inyong alok. Kakainin na namin ang kamuting ito bilang kami naman ay mabubuting tao at hindi na kaming mga masisiba. Pero, seryoso ba talaga yung si Mang Clavio? Ganyan ba talaga siyang kapag nagpapanday? Abay, akala mo songiris. Kanta ng kanta kanina pa. Ang sakit-sakit na ng mga tenga ko. Parang maglalabasan na lahat ng mga virus na nasa tenga ko dahil sa pagkakanta niya. Ganyan talaga si Mang Clavio kapag masaya siya sa ginagawa niya. Maririnig mo ang kanyang pag-awit. Subalit hindi itong ordinaryong pag-awit lamang. Dahil parte ito ng ritual sa kanyang pagpapanday. Ang kanyang musika, ang himnong naririnig nyo, ang bawat nota na pinapakawalan niya at sinasambit ay humahalo sa metal na nililikha niya para sa mga pantasmal na sandata. Ito ang nagbibigay ng kakaibang tibay at epekto sa mga kasangkapan at sandatang ginagawa niya kaiba sa iba pang mga panday. Ito ang hindi magagaya ng ibang nilalang na naririto sa mundong ito dahil ang karunungang ito ay ipinapasa lamang sa kanilang pamilya sa mga pinakapanganay. At itong si Clavio ang pinakabagong tagapagmana nito. Ang musika na nagpapatibay sa pantasmal abismal. Teka, ano bang pinagkaiba ng pantasmal at pantasmal abismal? Kanina ko pang naririnig yan kay Mang Clavio. At tila yata ayon sa kanya, iba ang magiging proseso ng kanyang pagpapanday sa ngayon kumpara sa nakagawian niya. Hindi kaming masyadong pamilyar sa pagpapanday. Isa pa si Mang Clavio lang naman ang panday dito sa buong kagubatan. Pero base sa aming pagkakaunawa nang minsang maikwento niya sa amin ang tungkol dyan, isa itong ipinagbabawal na proseso ng pagpapanday. Ang pantasmal abismal ay nangangailangan ng pwersa ng mga espiritong naririto sa mundong ito upang malika ang sandata. Ang pag-awit na ginagawa niya ay umaakit ng mga kaluluwang ligaw na hindi pang nakakakuha ng pisikal na kaanyuan dito sa daigdig na ito. Mga lagalag. What? Merong mga ganun dito? Ayoko makita ang mga yon. Ang mga nakikita niyong tila bang berdeng mga usok na natitipon sa pandayan niya. Yan ang mga lagalag na kaluluwa na nakakalap dahil sa kanyang pag-awit. Ito ay isinasama sa mga tinutunaw na bakal sa pagpapanday niya ng mga sandata nyo. Ito ang abismal na proseso kung saan pinagsasanib ang karunungang pantasmal at ang kakayahan ng mga espiritual na nilalang na nariritong nagpapagala-gala sa aming mundo upang lumikha ng isang pisikal na kaanyuan ng sandata
na magagamit sa pakikipaglaban hindi lamang sa mga halimaw, kundi sa mga nilalang na kagaya ng nakaharap niyong mga platinum antas ng kakayahan. Hindi lamang sandata nila ang meron sila, bagkus nakaukit sa kanilang mga katawan at dugo ang kapangyarihan ng mga isinumpa. Oras na marating mo ang antas platinum, pataas. Nagkakaroon sila ng kontrata sa Panginoon ng kailaliman ng mundong ito. Kahit dito may mga damonyo din. Aba, amazing ah. Huwag mong sabihin na kamag-anak pa yun ni Tantan na makakalaban natin. Pinagmumula ng kanilang kapangyarihan. Hindi namin nakikilala kung sino si Tantan, pero isa lamang ang aming natitiyak, na ang nilalang na nasa kailaliman ng mundong ito, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa hindi niyang magawang impluwensyahan ang mga lokal na residente ng daigdig, ang mga tumatapak dito nagmula sa ibang mundo, ang kanyang binibigyan ng kontrata at kasunduan. Kaya naman mag-iingat kayo at sana hindi kayong matukso ng kanyang mga nakakasilaw na alok ng kayamanan, kapangyarihan at pagtatagumpay. Aba. Anong akala mo sa amin? Madaling masuhulan? Never! Ni katiting na kasamaan, hindi mo kaming makikitaan. Ang babait kaya namin, di mo bang nakikita sa pagmumukha ko? Tingnan mo ang ngiti ko. O di ba, malaanghil ng ngiti. Paring Kulas, ayun binibigyan ka ng parang fried chicken yata yun. Wag ka lang daw maengay. Asa na yun? Ibigay mo na sa akin nang manahimik na ako. Boknoy, ikaw pala yan. Oo, ibibigay ko na sa iyo to. Kunin mo na. Para sa pagpapasalamat ko. Ang sabi sa akin ni Kuya Zen, ikaw daw yung gumawa ng plano para makapagtagumpay tayong makatakas doon. Para matakasan natin yung mga platinum level na mga mandirigma. Para makabalik tayo dito sa baryo. Ang galing mo din pala, Kuya Ungas. What? Kulas ang pangalan ko. Pero di bale, akin na yung manok na yan. Tatanggapin kong tawagin mo akong Ungas. Basta may pagkain. Akala ko ba, Kulas, hindi kang tumatanggap ng sohol? Minsan lang naman yon. Parang occasional. Pero ngayon, tatanggihan mo ba yung grasya? Ang sabi ng tatay ko, ang mga nilalang na tumatanggi sa grasya, nadidisgrasya. Kaya huwag mo nang tanggihan to. Akin na yan ha. Teka, matagal pa ba yung tiyo mo? Ilang kanta na ba yung nakanta niya? Di pa ba siyang nangangalay? Habang sila ay abala sa pag-uusap doon, patuloy nga na maririnig ang pag-awit nitong si Clavio. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanya ay mga salitang sinauna na hindi maunawaan ng lahat ng naroroon. Dahil ito ay ang proseso o ritual upang maisakatuparan at mabuo ang mga maalamat na sandata. Ang pantasmal abismal, kagaya na rin ng pagsasalarawan ng mga residente ng baryong iyon, ay higit sa mga ordinaryong pantasmal dahil nga sa may halong espiritual na proseso ito kung saan nagkakaroon ng pisikal na kanyuan ang mga espiritu o mga kaluluwang nabigong magkaroon o makahanap ng pisikal na anyo sa mundong iyon. Tila bang binibigyan nitong si Clavio ng pagkakataon o oportunidad ang mga espiritual na nilalang na ito upang sa muli ay magkaroon ng panibagong pagkakataon upang makabalik sa pisikal na kaanyuan. Ngunit hindi na katulad ng dati nilang anyo, bagkos mga sandatang pamuksa sa mga masasama. Isa lamang ito sa prosesong mitikal pagdating sa pagpapanday ng mga pantasmal na sandata. May ilan pang kaparaanan o metodolohiya ang maaring magawa upang mula sa isang regular na pantasmal na sandata ay magkaroon ng panibagong sangay ng kalinangan, kagaya ng pantasmal abismal at ilan pang karunungan na matagal nang inililihim, itinatago at nabaon sa paglimot. Maya-maya pa, makalipas ang halos 8 oras, ay nahinto ang pag-awit nitong si Clavio. Tatahimik ang buong kapaligiran. Madilim, mapayapa, tanging mga kuliglig na lamang ang maririnig at ang simoy ng malamig na hangin. Patay na ang apoy sa pandayan. Madilim na
ang lugar na ito nang buksan ang malaking bakal na pintuan. Ayos! Ayun na si Mang Clavio! Mukhang tapos na yata yung mga sandata natin! Mang Clavio! Asan yung sandata ko? Akin na, ipakita mo na! Yung alawat na sandatang nagliliwanag! Ano bang sinasabi nyo? Kakatapos ko pa lamang sa paglilinis at pagdadalisay ng mga materyales. Dinadalisay mo pa lang? Ibig sabihin wala pa mga sandata? Ang tagal naman yan! 8 oras na kami nag-aantay dito! Ano bang akala mo sa pagpapanday ng sandata? Abay, unang pagpapanday ko ng mga pantasmal na sandata ay inabot ako ng halos 1 buwan. Ito ay pantasmal abismal, karagdagang proseso. Pasalamat nga kayo. At hindi na ako nagpapahinga pa at ibig ko matapos ito sa loob ng 3 araw. Baka naman gusto niyong magpahinga muna ako. Tandaan niyo, may kahinaan din ako at hindi akong immortal. O siya! Magpahinga ka! Pero bilisan mo ah! Teka nga pa rin, Kulas. Ikaw ba ang boss dito? Tandaan mo, bisita lang tayo dito tsaka ginagawan tayo ng pabor ni Mang Clavio. Hindi mo naman yung utosan, hindi mo nga sinasahuran. Ayaw nga ba na no? O siya! Mahala ka! Basta dito muna kami! Teka nga Mang Clavio. Ito atin lang ha. Huwag mo nang iparinig kila paring Zen. Pero ang gusto ko, mas maganda yung sandatang gagawin mo sa akin. Total, ako naman yung nakaisip kung paano ko yung maililigtas eh. Sige na, gawan mo ng karagdagang disenyo yung hawakan. At saka, ilagay mo yung pangalan ni Baby Diana ko. Para naman makita niyang dedicated ako sa kanya. Dedicated. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon pero sa tingin ko ay para ito sa irog mo. Oo, para sa irog ko. Basta yun na yun. Huwag mo nang ipanam sa mga kasama ko sa mga siloso yan eh. Baka mainggit pa. O eto, sa'yo na tong isang kamote. Hindi ko kailangan yan. Meron akong sarili pagkain. Maraming salamat. Hindi pa akong opisyal na nakapagpapasalamat sa iyo, Kulas. Pero batid ko, ayon na rin kay Zen at Fred, na ang iyong ideya ang naging dahilan upang maiwasan ang pagdanak ng dugo sa ating panig. Hindi ko akalain na ang kagaya mong parang mababaw na tao. Ouch! Ang sakit na. Hindi ko akalain ang kagaya mong parang payaso kung umasta ay malalim din palang mag-isip kong minsan. Cover up ko lang yun. Nagpapanggap lang akong nakakatawa at payaso. Pero deep inside, ako talagang ace-player ng team namin. Hindi ko lang pinapahalata. Siyempre, para hindi ako maging punteriya ng mga kalaban. Pero alam mo, yang sila paring Zen, pinapaubaya ko lang sa kanila yung kasikatan. Pero deep inside, ako talagang backbone ng team namin. Makikita mo, kapag nakaharap namin yung mga plato na yan, abay pagbabasagin ko sila. Huhugasan ko sila, babanlawan ko pa. Gusto mo kulahin ko pa eh. Saan kaya ang mga yun? Sa tingin mo, nabuhay ba sila? Malabong mapatay iyon sa mga halimaw na nakaharap nila. Dahil ilang minuto lamang ay nanunumbalik ng kakayahan ng kanilang mga sandata. Kaya natitiyak ko, hindi silang naubos doon. Maaring may napas lang, maaring may nasawi. Ngunit malabong maubos sila, lalong-lalo na ang pinuno nito na makapangyarihan, maging ang kanyang sandatang tangan-tangan. Kulas, hindi ko alam kung bakit ganito na lamang kayong kaporsigido na magawang mailigtas ang prinsesa ng Hilaga. Batid kong ang inyong pakay ay ang mangalap ng mga tinatawag niyong soul fragment. Ngunit hindi ba, inililikha ko na kayo ng mga sandatang pantasmal abismal. Sa tingin ko hindi nyo nang kailangan pang ibuwis ang inyong buhay upang magtungo sa dulong parte ng kagubatang ito. Ayon kay Zen ay nanganganib ang inyong daigdig. Bakit hindi na lamang kayong bumalik doon, tangan ng mga sandatang nililikha ko? Ano ka ba? Anong akala mo sa amin? Others, kapag nakuha na namin yung gusto namin, iiwan na lang namin yung mundong ito. Hindi naman kaming ganun, boy. Kapag nalasbag na, iiwan. May mga kilala akong ganun, pero not me. Tsaka, alam mo, kaming grupo, at tsaka alam mo, kaming magkakaibigan, mga peace-loving creatures kami. Gusto namin mapayapa, at tsaka hindi kaming matutunawan. Kita mo yung ginawa sa atin ng mga plato na yun, pagbabayaran natin sila, at tsaka gusto rin namin makita yung kaduluduluhan nito, at kung sino ang may gawa ng kasamaan, dahil kapag hindi na kontrol sa mundong ito ang kasamaang dulot ng nasa ilalim na parang pinsan ni Tantan, baka makarating yan sa daigdig namin. O edi kami din ang may problema doon, magpapatong-patong pa. Kaya dito pa lamang,
puputulin na natin ang ugat ng kasamaan nang sa gayon hindi na itong mag-spread pa papunta sa ibang daigdig. Mahirap na, baka kami pang balikan yan. Tsaka maliban pa doon, sa tingin nyo ba, ang mga bayaning kagaya ko, matitiis na hayaan kayo na nasa kadiliman? Of course. Paringkulas, mali naman ang pinagsasabi mo. Pero, Mang Clavio, alam mo, ganyan lang talaga si Paringkulas. Hindi kasi yan magaling sa English kagaya ko. Pero deep inside, what he means to say, I mean, ikaw na nga Paringkulas, hindi ko kaya palang sabihin yun. Bida-bida. Basta, huwag kang mag-alala Mang Clavio. Dahil kapag nandito kaming dalawang bayani, titiyakin ko sa inyo. Ano bang titiyakin natin sa kanya? Na magiging ligtas sila. Oh, yun! Titiyakin ko sa inyo kapag may manok sa lamesa, magiging ligtas kayo. At saka, gusto kong makalaban talaga ng suntukan yung mga plato na yun eh. Sa tingin ko talaga hindi silang uubra kung wala silang sandata eh. Pero makikita nila, kapag meron na ako ng sandata kung may pirma ng pangalan ni Baby Diana, bawat hiwa ng aking sandata, isang babagsak sa kanila. Mang Clavio, pwede din ba sa akin, isulat mo si Bibibing, tapos lagyan mo ng muka yung espada ko? Panday ako at hindi akong pintor at sculptor. Kaya hindi ko magagawa yun. Ano ko pa parang Himeno? Bakit di mo na lang sabihin kay Mang Clavio na gawang ka ng estatwa ni Bibibing sa ginagawa mong yan? Sandatang ginagawa niya. Anong gusto mo? Mag-painting pa siya dito? Amazing ka! Baka lang makalusot ka ko. Sige, pangalan na lang. Payag na ako doon. Bibibing Love Himeno forever. Ang haba yata ng sinabi mo at hindi ko maunawaan pero kayang-kaya kong isulat ang Beng. Huwag kang mag-alala. Kagaya ng gagawin ko sa Sandata Nicolas, iuukit ko ang ngalan ng iyong irog. Hay, naaalala ko ang aking sinta. Huwag ka nang mag-moment. Kita mo nang nagmamadali na nga tayo dito eh. Tapos, dadrama ka pa. Ang haba na nga ng linya mo eh. Sige na, aalis na kami at mag-iikot-ikot lang kami dito sa baryo mo. Baka kasi may naliligaw na mga asumungot. Alam mo na. Bago pa mang makatugon itong si Mang Clavio na ibig sana magbahagi ng kanyang kwento tungkol sa kanyang nakaraan at tungkol sa kanyang asawa o nasirang asawa, hindi niya nang nakita itong si Kulas at Himeno at tila yatang bulang nawala sa kanyang harapan. Mga lintik yun. Ngayon lang ako magkikwento ng tungkol sa aking nakaraan. Iniwan pa nila ako. Mga buwisit. Samantala, kabaliktaran ng buhay na baryong iyon at kagalakan dahil na rin sa presensya nitong si Kulas. Iba naman ang nasa kapaligiran ng lumang pandayan, kung saan unti-unti pa lamang nanunumbalik ang lakas ng mga mandirigma na naroroong kakatapos lamang ng pakikipaglaban sa mga halimaw na may kulay lilang mata. Mga malalakas na uri ng halimaw na dapat nasa 3 at 4 na estasyon. Anong balak mo, Hipolito? Palalampasin mo ba ang ginawa sa ating kalapastanganan ng Clavio na yon? Tingnan mo ang ginawa niya sa ating pangkat. Putol ang kamay ko. Anong gagawin natin dito? Hawakan mo na lamang at idikit mo na lamang kapag may pagkakataon. Ano? Anong idikit? Anong akala mo dito? Laruan? Hindi ako makakapayag. Ang ginawa sa atin ni Clavio ay parang pagyulak na rin sa pangalan natin at sa grupo natin. Kailangan nating hanapin siya. O sige, hanapin mo kung saan mo hahanapin. May ideya ka na ba kung saan ang kanilang baryo? Sa tingin mo ba, mahahanap natin yon? Mga antas ng diamante nga, hindi mahagilap kung saan ang daanan patungo sa baryo nila. Ano sa tingin mo ang magagawa mo? Dahil ito sa kapabayaan nyo, sinabihan ko na kayo, huwag kayong magpakakampante sa kapaligiran. Pero ang ginawa nyo, pinagtawanan nyo ang ginagawa ng mga kasamahan nila. Hindi nyong pinansin, pinabayaan nyo. Ito ang naging bunga noon. Kaya naman, nararapat lamang ang maputulang ka ng kamay nang magtanda ka sa kayabangan mo. Di ko naman inaasahan na ganun palang kautak ang mga tao na yon. Sino ba kasi sila? Oras na makita ko yon. Oras na makita ko mga bagong salta na yon. Pahahaliking ko sila sa mga paa ko. Puro kasatsat. Nagawa ka nga mautakan ng mga nasa tansong antas. Pagkatapos,
Ngayon magyayabang ka. Sino bang puto ng kamay? Pero, aminin man natin sa hindi. Hindi nating inaasahan ang kanilang taktika. Sino man ang nakaisip nito ay abnormal ang kukote. Atyo! Ano ba yun? Ang kati ng ilong ko Ang dami yatang germs dito at mga particles Paring Nino. Teka nga, pahiram nga niyan. Uy, teka lang, panyo ko to. Akin na yan. Mukha yatang may nakakaalala sa akin mga chika bebe At bakit ganun at nababahinga ko kanina pa? Sino man ang nag-uusap tungkol sa akin? Aba, makagat niya sana ang dila niya. Tama ka. Sino man ang gumawa ng taktikang iyon ay maihahanay natin sa mga matataas na antas ng mga mandirigmang nasa diamante na. Simple pero epektibo. Dapat ay may matutunan tayo dito. Dapat magamit natin ang ginawa nilang taktika para sa ating pansariling kagalingan at kahusayan na rin. Tandaan nyo, hindi lamang sila ang banta sa ating pagtatagumpay, kundi ang marami pang manlalakbay na nasa antas ng diamante. Kung ano ang ginawa nila, matuto kayo sa kung ano ang ginawa nila sa atin. Gawin nyo itong karanasan upang maging mas epektibo kayo. At sana, gamitin nyo ang kakaunting kukoting nasa sa inyo upang maunawaan kung papaanong ang mga tansong antas ay inilampaso ang mga platinum na antas na kagaya natin. Pasensya ka na. Di na maulit, Hipolito. Anong gagawin natin ngayon? Kunin nyo na ang mga materyales sa pandayan. Itago nyo. At sa oras na makahanap tayo ng kagaya ni Clavio, gagawin natin ito at kukumplituhin. Sige na, kunin nyo na. Hipolito? Ano na naman yon? Umurong na bang dila mo? Pati ba naman yan naatake ng mga halimaw? Hindi naman. Kaya lang, Ano nga? Magsalita. wala na yung mga kagamitan natin. Ano? Saan napunta? Malay ko, hindi ba magkakasama tayo ditong nakipaglaban? Bakit ako yung nahanapan mo? Baka nandito, sa kanya. Ay, teka lang, puto lang kamay ko. Bakit sa akin mo nga hanapin? Hindi kayo tinangay ng mga lapastangan na yun? Sumpain sila. Pati ba naman yun? Ang pinaghirapan nating kolektahin sa maraming taon sa mga manlalakbay. Ang mga pinaghirapan nating masakote sa mga tauhan ni Gabriel. Nakuha nilang lahat. Walang natira. Ang bobobo nyo naman. Sumunod lang naman kami sa utos nito Teka lang, ang sabi ko magbantay kayo. Oh, pero sabi mo wag kaming papasok at wag istorbohin yung nasa loob. Di ba? Utos yun Hipolito Ang mabuti pa, huwag kang mag-alala. Marami pa naman siguro makukuha noon sa paglalakbay natin. Kalimutan nyo na. Tayo na. Kumilos na kayo. Tapos na ang oras ng pagpapahinga. Isang kahihiyan ang nangyari sa atin dito. At sa oras na makalabas ito sa sino man sa mga manlalakbay, kayong mananagot sa akin. Alegrado, wag kang mag-alala. Hindi ka namin ipapahiya. Dapat lang. Dahil ang kahihiyan ko, kamatayan yung lahat. Hindi matanggap nitong si Hipolito ang kanilang inirerespeto at kinakatakutang pangkat ng mga platinum level na mandirigma ay nagawang manakawan ng mga nasa antas ng bronze o tanso. Nagawa pang maipahamak sa mga halimaw ng mga tinuturing nilang baguhan at bagong salta, lalong-lalo na ng mahihina sa paningin nila na uri ng manlalakbay. Hindi maatim nitong si Hipolito na makalabas pa ang balitang ito, ang katotohanang ang kanilang pinagpagurang titulo ay inilampaso lamang ng mga hindi kilalang mandirigma at manlalakbay. Alam nitong si Hipolito na imposible ang mahanap nila kaagad ang kinaroroonan nitong sila Clavio. Dahil nga ayon na rin sa kanya, kahit pa ang mga mandirigma at manlalakbay na nasa antas nitong si Gabriel at ng mga diamante ay hindi nalalaman kung paanong hahanapin ang kutang pinagtataguan ni Clavio, ang baryong naglalaho. Base sa kaalaman ni Gabriel at nitong si Hipolito, may 7 baryong naglalaho
sa daigdig na kinabibilangan nila. Ang 7 baryong naglalahong ito ay pinamamalagian ng maaalamat na individual kagaya ni Clavio, ang maalamat na panday na kayang lumikha ng pantasmal abismal na antas ng mga kagamitan. Maliban pa doon, ang natitirang 6 ay nagtataglay din ng karunungan sa paglikha ng higit sa mga pantasmal na sandata. Ngunit lahat ng ito, tago mula sa mga dayuhan. Ang 7 naglalahong baryo ng mga orihinal na residente ng mundo ng kaluluwa at panahon. Sigurado ba kayo sa balitang to? Imposible. Pangkat ni Hipolito, nagawang matalo ng mga baguhang yon. Tila yata sinusurpresa tayo ng mga bago nating kasamahan at kaibigan. Hindi yata akong binigo ng 3 orakulo nang ipadala nila ang mga individual na yon. Tama ka, Gabriel. Iyon talaga ang nangyari. Base sa ating mga tiktik. Inilampaso ng mga halimaw ang pangkat ni Hipolito at nakatakas pa sa kanila ang panday na si Clavio. Kasama yung mga bisita mo dito. Kitang-kita nila. At ito nga yung mga inilarawan nila. Ayan ang may kagagawan. Nako, hindi. Ito yung sakit sa ulo ng grupo nila. Ito yung matakaw na lalaki, di ba? Oo, isa daw yan sa nanguna sa pagsugod doon. Dahilan para madurog ng mga halimaw yung pangkat ni Hipolito. Isa pa, napaka-epektibo ng ginawa nilang pagsalakay. Wala man lamang nagawa ang pangkat ng mga platinum na antas ng mandirigma laban sa kanilang pag-ataking sorpresa. At may paniniwala kami na isa ito sa mga nanguna upang maisakatuparan yon. Maraming inililihim ang pangkat na yun. Nagkamali yata ako na ilagay sila sa antas ng tanso. Pero ipagpatuloy niyo ang pagmamanman. Tingnan natin kung hanggang saan ang makakayang gawin ng mga dayuhan at baguhang ito sa larangan ng paglalakbay sa kapatagan ng mga halimaw. Kung sila nga ang sinasabi ng hula ng mga orakulo, may pag-asa pa tayo. Ngunit ayokong masyadong ilagay sa kanila ang ating pag-asa. Maraming beses na tayong nabigo. Maraming individual na mula sa kabilang daigdig ang nagtungo dito at umasa tayong makakatulong sa pagsugpo sa kadiliman. Magpapaabot na ba tayo ng tulong sa kanila? Oras na matawid nila ang unang istasyon. Batid mo naman siguro. Mas tuso ang mga naroroon. Marami ang mga mapagsamantalang manlalakbay na nanginginain sa inosenteng mga individual na kagaya nila. At saka, tutuparin mo ba ang pangako mo upang mailinang sila ng mga sandata nila? Hindi na kailangan yan. Kasama nilang isang maalamat na panday. At pupusta ako. Magtataglay sila ng mga makapangyarihang sandata bago pa mang tumawid sa unang istasyon. Kaya hindi nyo nang kailangang alalahanin pa ito. Pagpatuloy nyo ang pagmamanman at patuloy nyo akong bigyan ng mga kaganapan sa kanilang paglalakbay. Maliban pa doon, tiyakin nyong hindi na makakapasok dito sa ating kampo ang grupo nitong si Hipolito. Sigurado ako, sila ang kadahilanan ng kamatayan ng ilan sa ating mga tauhan at mga espiya. Areglado, kaming bahala. Bagamat nananatili sa guild house itong si Gabriel, subalit ang kanyang mga galamay ay kumikilos sa lahat ng istasyon ng kapatagan ng mga halimaw upang mabigyan siya ng impormasyon o detalye sa kaganapan sa paglalakbay ng mga individual na naroroong tinanggap ang misyon upang iligtas ang prinsesa ng hilagang kaharian. Ngunit ang pinakatampok sa kanilang pagmamatiyag ay ang grupo nga nitong sila Zen, dahil kakaiba ang kanilang mabilis na pag-usad sa unang estasyon. Mas mabilis sa ano paman o sino pamang napunta sa mundong iyon. Halos marating na nila ang hangganan ng unang estasyon nang walang nababawas sa kanila. Kumpara sa ibang grupo na unang sumubok, nagawa mang magtagumpay na matawid ang unang estasyon, kalahati na ng kanilang pangkat ang nasawi. Ngunit dito kila Zen, hindi silang tila bang nahirapan sa ginagawa nilang paglalakbay. At maliban pa doon,
Maraming tulong ang dumarating sa kanila kahit hindi nilang inaasahan, kagaya ng tulong nitong sila Clavio na tila bang nakadesenyo upang iabot sa kanila. Ay nako, inaantok na ako. Ba't kaya ganun? Kapag busog ka, ang sarap matulog. Uy, Boknoy, pwede ba umiga dyan? Mukhang malambot. O sige, dito ako na matulog, Kuya Kulas. Tsaka, Kuya Meno, eto, masarap tong tubig na to, manamis-namis. Ang sabi ni Lola, mapapanumbalik daw nito yung kalakasan nyo. Inumin nyo na, akong gumawa niyan. Kinuha ko pa yan dun sa kabundukan, so unahan, matagal ko nang tinatago yan, parang 3 taon na. Inirereserve ko sana sa mga bayani namin, pero sa tingin ko, kayo na yung inaantay ko. Wow, ang thoughtful mo naman, Buknoy. Amin na yan. Oy, teka lang, akin na yung parang imeno, mas pagod ako sa'yo, mamaya ka lang uminom. Ang sarap nito maninamnam tsaka manamis-namis. Ano bang inihalo mo dito, paring Boknoy? Kulangot ng higanting suso na naroon sa kabundok. Ano? Kulangot? Oo, kulangot. Yan yung sangkap para sa pagpapalakas eh. Huwag ka mag-alala, hinugasan ko yun ng maigi. Ayoko na pala niyan, paring imeno, sa'yo na lang. Ayoko nga. Bagay lang yan sa'yo. You deserve it. Uminom ka. Isipin mo pa rin Kulas pa ulit-ulit. Uminom ka ng kulangot ng isang higanting suso. Yak, ew, kader-der. Samantala, makikita naman sa isang dulong bahagi ng baryong iyon, sa isang tila bang sementadong parte o itim na marmol na patag na lugar, payapang naroroong nakaupo itong si Fred at tila bang nasa malalim na konsentrasyon ng pagkonekta sa kanyang mga gabay. Batid nitong binata na kailangang may mabago sa kanyang kakayahan, sa kanyang kapasidad, dahil higit sa kailan paman, mas kailangan ng kanyang pangkat ang kanyang tulong at ang tulong ng kanyang mga gabay na nakapaloob sa kanya. Hindi niya pang lubusang maunawaan kung paanong gumagana ang kanyang mga gabay, kung paanong mapagsasama ang kapangyarihan nito upang makalikha ng mas malakas na depensa at proteksyon para sa kanyang mga kasamahan. Lalong-lalo na ang pinakabagong gabay na lumitaw mula sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya pang lubusang maunawaan kung paano bang magagamit ang kakayahan nito upang magawa nilang magtagumpay, hindi lamang laban sa mga halimaw, kundi sa mga mapagsamantalang individual at manlalakbay na maaari at tiyak na makakaharap nila sa kanilang pagtungo sa ikalimang estasyon. Payapa, tahimik at mag-isang naroroon na binubuno nitong si Fred ang kanyang bakanting oras upang mas mapagtibay ang kanyang koneksyon sa kanyang mga gabay. Sa kabuuan, ang katotohanan ay tanging si Serafina at itong kerubin ang kanyang direktang nakakausap gamit ang kanyang isipan. Ito ang nagiging tulong sa kanya upang maibahagi ang karunungan ng isang serafin at ng isang kerubin upang magamit niya ng epektibo ang mga kakayahan nito. Ito din ang naging kadahilanan upang malikha itong si Albus. Ngunit ang hindi niyang maunawaan kung papaanong lumitaw ang ika-4 niyang gabay. Ang nilalang na tila bang inirerespeto o iginagalang ng serafin at ng kerubin. Ang nilalang na tila bang may hawak ng pagpataw ng parusa sa anumang nilalang na nasa ibaba ng dibinong kakayahan. Maliban pa doon, alam nitong si Fred, kagaya na rin ang sinabi nitong si Zen, na ang kanyang kapangyarihang dibino ang pinaka-epektibo laban sa mga nilalang ng mundong iyon. Batid ito ni Fred at ramdam niya. Ngunit kailangan niya lamang malaman kung papaano itong mapapagana. Dahil alam ng binata, anumang antas o anumang taas ng kanyang kapangyarihan, kung hindi niyang alam kung paano itong gamitin, ay wala ding saysay. Sa kanyang pananatili doon, naroroong lumitaw itong si Serafina at ang kerubin na nagpapaikot-ikot dito kay Fred. Patuloy ang pagbibigay nito ng detalye tungkol sa bagong gabay na lumitaw na ayon nga dito kay Serafina ay ang kanilang tagapangalaga. Masasabing tama ang tawag dito ni Kulas. Kung sa mundo ng mga tao, ito ang mayordomo ng kataas-taasan, tagapagbantay sa mga nilalang o nilikha na kagaya ng serafin
at kerubin at ng ilan pang mga nilalang na nasa uring dibi. Hindi doon nagtatapos ang posibilidad ng ugnayan nitong si Fred sa kataas-taasan dahil tila bang isa siyang daluyan ng kapangyarihan mula sa lumikha upang magbigay ng katarungan, kapayapaan at paghatol sa mga nilalang na nasa kalupaan. Ngunit maging sila Serafina at ang kerubin ay walang malinaw na detalye kung paano itong gagawin ng binata. Habang itong si Zen naman ay naroroong patuloy ang pagmamasid sa kalangitan. Patuloy niyang naoobserbahan ang kakaibang tila bang pagkilos ng mga puwersa na nasa himpapawid. Alam nitong si Zen, may mga puwersang kumikilos sa kagubatang iyon at hindi niyang natitiyak kung ito ba ay kakampi o kaaway. Ngunit sa kabila ng proteksyon ng baryong iyon, tumatagos pa din ang presensya nito at nagagawa niyang maramdaman at makita. Bagay na nagpapabahala dito sa binata. Dahil isang problema na ang maging kalaban ang mga nasa platinum na antas ng manlalakbay na pinamumunuan ni Hipolito. Ngunit kung ang pangkat na ito ay galamay pa lamang ng tunay na kasamaan, ibig malaman ni Zen kung papaano nilang mareresolba ang problemang maaari nilang kaharapin. Dahil pakiramdam niya, ang pagdukot sa prinsesa ay parte lamang ng mga plano ng mga nilalang na ito upang ibagsak itong sila Gabriel at ang kapayapaan ng mundo ng kaluluwa at panahon. Maliban pa doon ay tila bang nahinto ang pag-usad ng kanyang kakayahan at kapangyarihan. Ito ay sa kadahilanan na hindi sasapat ang memorya o alaala lamang ng mandirigmang si Zen kung ito ang kanyang gagamitin. Tunay na kailangan niya pa rin ang sisidlan ng kapangyarihan. Tunay, lantad dito kay Zen, na kailangan niya pa rin ang sisidlan ng kapangyarihan ng bersyon ng kanyang sarili na nagawa ng magtagumpay sa pakikipagdigma maging sa mga batal. Alam ng binata, sa pagkakataong iyon ay narating niya ang pansamantalang dulo o kasagaran ng kanyang kapangyarihan. Wala siyang ibang magagawa kundi ang umasa sa kanyang pangkat at sa kakayahan ng bawat isa upang magawa nilang magtagumpay sa kanilang paglalakbay sa daigdig na iyon. Sa makatuwid, hindi na ito ang labang kaya niyang ipanalo ng mag-isa. Narating niya na ang hangganan ng kasalukuyan niyang antas ng kapangyarihan. At ang mga pantasmal, abismal na sandata ang maaaring maging susi upang magawa niyang basagin ang kanyang limitasyon. Mabilis na dumaan ang mga araw sa mga mata ng mga manlalakbay na ito. Sumapit na nga ang 3 araw ng kanilang pananatili sa baryo nila Clavio. 3 araw at 3 gabi na hindi lumabas si Clavio sa kanyang pandayan. At sa wakas, naroroong nahinto na ang pagpukpok sa pandayan. Nawala na ang tunog at kalansing ng mga metal at tila yatang tapos na ang pagpapanday. Patay na ang usok sa tsimeneya. Tahimik ng muli ang kapaligiran. Wala nang iba pang pagpipilian kundi ang umusad, bumabante. Sa kabila ng banta ng mga kalaban na alam nating maaaring nag-aantay na sa ating landas. Ngunit ito lamang ang kaparaanan. Kailangan nating tapusin kung ano ang ating sinimulan. Kailangan nating tapusin ang paglalakbay na ito dahil ang pagbagsak ng mundong ito ay maaaring makaapekto sa mundo ng mga buhay. Ang kaguluhan sa daigdig ng kaluluwa at panahon ay konektado sa ating mundo. Mahirap bang tanggapin, ngunit kung papabayaan natin na mangibabaw ang kasamaan ng mga katulad natin dito sa mundong ito, ang susunod na sisirain nila ay ang ating realidad. Doon ay nakita nila itong si Mang Clavio. Tulak-tulak ang isang malaking kariton. Naroroong kumikinang ang mga sandatang nakapatong dito na sa unang pagkakataon ay nasilayan ang liwanag. Wow! Ang kikintab naman ng mga yan. Ang kikinis. Mang Clavio, yan na ba yung mga pantasmal, abesmal na mga sandata?
Ayos! Parang kakaibang pagkakagawa mo dyan, Mang Clavio ah. Parang nakakayang hawakan. Baka maging dirty yung mga hawakan niyo, no? Ang kikintab. Parang ang hirap magasgasan. May case ba? Kahanga-hanga. Ang ganda ng mga sandata. Akmang-akma sa akin ang isang yan. At yon, ang pasto na yon, tila yatang tinatawag ako. Hehehehe, ang ganda naman ito. Kita mo, ang ganda ng pangalan ni Mang Clavio. Wrong spelling. Bakit bibibing? Akala ko ba gagawin mong bing lang? Hindi ba sabi mo, bebebeng? Oo nga. Wala ka nang magagawa dyan, parang Jimeno. Deal with it. Tingnan mo to sa akin. Mas maganda. Maraming salamat sa iyo, Mang Clavio. Teka, paring Zen, ano bang ipinagawa mo? Tahimik lamang itong si Zen at nag-aantay. Wala doon ang mga kagamitang ipinagawa nitong si Zen at tila yatang lahat ng nilikha ay para lamang sa kanyang mga kasamahan. Maliban sa isang bagay na naroroong nakalagay o nakasilid sa isang tila bang gininto ang kahon. Iniabot ito ni Mang Clavio dito kay Zen. Zen, kagaya ng pangako ko, likha sa purong orichalcum. Ito ang sandatang nababagay sa iyo. At doon ay inilabas nitong si Mang Clavio ang isang hikap na nakakasilaw ang liwanag. Isang maliit na hikaw lang? Paring Zen, yan lang ang gagamitin mo? Ang totoo niyan, yan ang pinakamahirap na linangin sa lahat ng mga sandatang ginawa ko. Bakit naman, Mang Clavio? Parang yung nabibili lang yan sa mga kindi sa tindahan, yung nakadikit dun sa balot ng kindi, yung seng-seng tsaka yung hekaw. Ano ba kayo? Hayaan niyong magsalita si Mang Clavio. Mang Clavio, anong espesyal sa hikaw na yan? At bakit, Zen, hindi kang nagpagawa ng iyong sandata kagaya ng nakahiligan mong punyal? Ang totoo niyan, nahirapan ako mag-isip pero may mga sandata akong ginagamit. At walang limitasyon ang maaari kong linangin gamit ang aking mana. Subalit ang isang itong nakita ko sa panaginip ko. Ang totoo niyan, ang hikaw na ito. Ang hikaw na ito ang gumugol sa halos kalahati ng porsyento ng oras na ginawa ko ang mga sandata nyo. Dahil mataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya at mga lagalag na kaluluwa ang kinailangan kong makalap upang maipaloob dito sa kagamitan. Gamit ang aking karunungan, gamit ang kakayahan na ipinamana sa akin ng aking ama. Ang hikaw na ito ang masasabi kong obra maestra na nalikha ko sa tanang buhay ko. Zen, sana ay magamit mo ito ayon sa iyong pangangailangan. At kayo, mga kaibigan, ang mga sandatang ipinagkakaloob ko sa inyo ay nasa antas ng pantasmal abismal. Huwag na huwag niyong hahayaan na mapasa kamay ito ng ibang individual. Dahil isa lamang dito ay maaari ng pagsiklaban ng kaguluhan at digmaan ng bawat kampo. Ganon kahalaga ang mga sandatang ito. Maraming salamat sa iyo, Clavio. Utang namin sa iyo ang mga bagay na ito. Hindi. Utang namin sa iyo, sa inyo, ang panibagong pag-asa. Ang aming muling pagtitiwala na magkakaroon ng kalayaan at kapayapaan ang aming daigdig. Hindi na namin kayong masasamahan pa. Kailangan naming manatili dito para sa aming kaligtasan. Heto ang susi. Sakali man na kailangan yung bumalik dito. Alam nyo na ang gagawin. Maraming salamat sa iyo, Mang Clavio. Malaking tulong ito para sa amin. Ang tungkod dito, nararamdaman ko ang pagdaloy ng dibinong enerhiya. Ito din, napakaganda ng sibat na ito. Teka, pwede ko kayang... Doon naman ay nagkaroon ng ideya itong si Nonoy. Inilabas niya ang kanyang mahiwagang puting sibat at naroroong idinikit sa pantasmal abismal. At sa kanilang pagkagulat, na pag-isa
ang dalawang sibat. At naroroong lumitaw ang panibagong sandata nitong si Nonoy. Wow! Pwede pala. Ayos ah, nag-sunny first yung dalawang sibat. Amazing ka talaga, Nonoy. Paano mong ginawa yon? Hindi ko alam eh. Parang naramdaman ko lang na dapat kong gawin yun. Mang Clavio, bakit pong nag-isa sila? Bakit pong parang sumapi yung pantasmal abismal dito sa sibat? Dahil iyan ay isa sa katangian ng mga sandatang ginawa ko para sa inyo. May kakayahan ito upang sumapi sa kasalukuyang sandata o kagamitang ginagamit nyo. Ito ay upang mas maging epektibo ito sa inyong pakikipaglaban. Upang maging pamilyar kayo sa kanilang gamit at epekto sa inyong katawan. Subukan nyo ang inyong mga sandata nang makita nyo ang sinasabi ko. Kagaya ng ginawa nitong si Nonoy ay sinunod nila ang payo nitong si Mang Clavio. Tila yata kung iisipin, ang mga pantasmal abismal na sandata ay kaluluwa ng kanilang mga kasalukuyang sandata. Dahil nga sa nang pagdikitin nila ito, naging isa ang dalawa. Ngunit lumikha ito ng makabagong sandata, anyo at kapangyarihan. Doon nilang naunawaan na ang mga sandatang kanilang tinatangan ay mga sandatang tila bang nakatakda para sa kanila. Sa ganoong kaparaanan, malabo ang makuha pa ito sa kanila ng kanilang mga kalaban. Naunawaan nila kung bakit tila bang ganun na lamang ang pagnanais nila Hipolito upang malinang nitong si Clavio ang pantasmal abismal. Dahil sasapi lamang ito sa kasalukuyan nilang sandata at mas magpapalakas ng ilang ulit sa epekto nito. Matapos ang pagpapaliwanag ni Mang Clavio tungkol sa gamit ng pantasmal abismal, matapos ang ilang habilin nitong Panday, ay naroroong lumabas sila sa baryo ng Panday. Mga giliw kong ka-midnight, dito na muna nating tatapusin ang ating kwento sa gabing ito at maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Sa wakas ay natapos na nila ang unang istasyon ng kapatagan ng mga halimaw. Ngunit base na nga sa narinig natin, ito pa lamang ang starting point ng kanilang paglalakbay. Kumbaga, nasa trial version pa lamang sila ng kasamaan o kaguluhan ng kapatagan ng mga halimaw. Ang ikalawang istasyon ay ang umpisa ng tunay na laban, kung saan magkahalong pwersa ng mga halimaw at ng mga manlalakbay na kagaya ng mga pangkat nitong si Hipolito ang maaari nilang makaharap. Mabuti na lamang sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawa nilang mataglay na ang pantasmal abismal. Subalit, matutunghayan kaya natin at masasaksihan ang gamit ng bawat sandatang tinataglay ng ating mga bida. Sa tingin nyo mga ka-midnight, ipapamalas kaya sa atin ng ating mga bidang antingero ang kanilang mga bagong sandata sa pakikipaglaban? At ano ang hikaw na ibinigay kay Zen? Bakit sa dinami-dami ng mga sandata na maaaring malinang at mapanday para sa kanya, na alam naman nating mahilig sa mga espada at punyal itong binata, bakit ang hikaw na iyon ang ginawa para sa kanya? Yan po ay malalaman natin sa mga susunod pang kabanata ng ating kwento. Kaya naman po, manatili tayong updated sa pamamagitan ng pag-click ng notification bell icon at piliin ang all upang updated po tayong palagi sa ating mga istorya. Maraming salamat po mga ka-midnight at huwag kaligtaan ng like at comment sa video na ito. Ito pong muli ang inyong narrator na si Sir Mar na nag-iiwan ng isang napakagandang gabi